Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ang sumating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nalalaman natin mga kapatid at mga kaibigan na upang patuloy tayong magtumibay sa pananampalataya at sa pag-asa, gaya ng iniutos ng Panginoon, basahin natin ang kanyang aklat, ang aklat ng Panginoon, upang patuloy tayong maragdagan ng karunungan, ng kaalaman at katiyakan sa daan na ating nilalakaran. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Tunay na tuwid ang daang ginawa ng ating Panginoon. Kaya naman pag isinangguni natin ang katotohanan, makikita natin sa aklat ng pahayag, sa aklat po ng Revelation, na yung isinasagawa natin dito sa lupa, darating ang panahon at mga oras na ito rin ang isinasagawa natin sa sangkalangitan. Amen. Kung ano ang pinapahayag natin dito sa lupa, kung ano ang laman ng ating mga pagpapahayag dito sa lupa, yun ay bahagi ng pagsasanay sapagkat gayon din ang ipapahayag natin sa sangkalangitan. Amen. Kahit kung paano ang mga banal sa panahon nakalipas, nakatala sa aklat ng buhay, tayo man, ayon sa ipinakita ng Panginoon sa kapatid nating kay Juan sa aklat ng Revelation, nasusulat po mga kapatid at mga kaibigan, at nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, napakadakila, napakamakapangyarihan at maluwalhati mga kapatid at mga kaibigan, at yaong nangagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan, ay nakakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Isipin natin, bulay-bulayin natin sa ating puso at pag-iisip, sino ba yung mga yan na nakita ni Apostol Juan? Nangagtagumpay? Mga kapatid, sino ba yung nangagtagumpay? Hindi ba't ang mga mananampalataya ang tinutukoy ng pahayag na ito, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero. Mayroon po palang inawit si Moises, maging ang ating Panginoong Jesucristo. Napakadakilang awitin, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga ang lahat ng mga banal, hindi naman tayo pinapagawa ng Panginoon na kumatha tayo ng ating mga awitin. Bagamat ito'y pagpupuri sa Panginoon, tayo pinag-uutusan ng Panginoon na tanging sa mga bagay lamang tayo nasusulat hahango ng mga awitin sapagkat ito ang kanyang mga ginawa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero na sinasabi, mga dakila at kagilagilas ang iyong mga gawa, O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Isipin nga natin kung paano ang mga banal ay patuloy na sinasanay sa pag-aawitan sapagkat ang ating inaawit ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ayon sa nasusulat, ito ang aawitin natin, ito ang dala natin, ito ang kayamanang bitbit natin hanggang sa sangkalangitan, magpakailan-kailan pa man. Kaya ang ating pagpaputo, ang ating pag-aawitan, ang ating pagpapahayag ay magbuhat ngayon at magpakailan pa man. Amen. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy nating awitin ang awit ng kaligtasan na nagpapahayag, Great and marvelous are thy works. Patuloy nating awitin mga kapatid, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are
saints, thou King of saints. At patuloy nating itaas ang ating pagdakila sa Panginoon sa ating mga pananalangin. Dakilang Diyos Ama, kagilagila sa iyong mga gawa. Ikaw na nag-alis sa amin sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo, sa kagandahang loob, sa liwanag ng iyong maluwalhatian, sa pamamagitan bagay, sa makatwid bagay sa aral, sa Ebanghelyo na aming tinanggap, buhat sa aming Panginoon, Yesu Kristo. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami na patuloy pahayag ang iyong dakila at kabilang-galas na pag-asang ibinigay sa amin, sapagkat sa aming pagsisiyasat, sapagkat sa aming pagsasaliksik sa aklat ng buhay, nasumpungan namin ang aming katayuan, ang aming kalagayan, ang aming bahagi sa aklat ng buhay, na anupat ito'y buong kagalakan namin ipinamumuhay, sapagkat ito ang katiyakan ng aming pananampalataya, ito ang putong ng karangalan, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Hindi ka nagkulang, Panginoon, kailanman, sapagkat sa tuwing aming hahanapin ang iyong kaharian, ang iyong katwiran, nasusumpungan namin ang aming kaaliman, sapagkat sa pamamagitan ng iyong salita na nasusulat sa aklat ng buhay, na patuloy na ipinapahayag ng iyong mga hirang, ikaw ang umaalalay sa amin, ikaw ang umaayon sa amin, ikaw ang pumapayapa sa aming mga bagbag na puso, ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit ang bawat isa ay nananayong matibay sa pananampalataya, sa pag-ibig at pag-asa, sapagkat ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming kalasag, ikaw ang lahat-lahat sa amin, sapagkat ikaw ang isang Diyos na tunay na nagpakahayag sa amin sa pamamagitan ng larawan ng iyong kaluwalhatian sa pagkabuhay ng mabuti ng aming Panginoon, Yesu Kristo. Amen. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito, ang aming awit, ang aming dalangin, ang aming pagsusumamo, ang aming pagsangguni at pagtitiwala ay itinataas namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 God is alive. God is good all the time. All the time, God is good. Amen. Happy Easter Sunday. Amen. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Scripted na po ang magiging journeys natin at ipamumuhay natin. Tapos na po. Amen po ba? Amen. Talagang magbantay tayo at maging watchman tayo sa mag-observe tayo sa lahat ng nangyayari sa napakaraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Hindi na pangkaraniwan yung mga kalamidad na dumarating. Halos marami ng vloggers ang nakakapuna na hindi na pangkaraniwan yung nangyayaring kalamidad. Ano po? Amen. Maging sa Estados Unidos, United States, Europe, sa iba't ibang dako ng panig ng silong ng mga langit sa maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. So bakit nasabi kong scripted na? Tapos na yung palatuntunan, tutuparin natin. Iginawa na tayo ng daang bagot buhay sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ipamumuhay natin at mananalig tayo na ang Panginoon Diyos ay Espiritu at katotohanan. There is no other God in the beginning. Walang ibang Diyos na inanyuan buhat sa pasimula ng lalangin ang langit at lupa. Amen po ba? Amen. So, common sense. So, naunawaan natin yung likeness, yung sinag ng pagka-Diyos, yung sinag ng kanyang kaluwalhatian, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan hanggang sa kawakasan ng sanlibutan na maghahari siya sa bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Nakita na ni Apostol Juan in Book of Revelation chapter 14 verse 1 sa ano nakaluklok? Ang kordero sa banal na bundok ng Sayon. Meron bang ibang pangalan na niluluklukan? O di, common sense. Ano ho ang pananiwala nung 144,000 na inalis sila sa Ehipto na ginamit na instrumento si Propeta Moises?
Yung ebidensya, saan natin huhugutin? Di ho ba sa pangyayari? Amen. Kaya scripted na. O itong last days, iniimbitahan tayong lahat na magsiparito kayo sa akin eh. Kayong lahat na napapagal ng lupa. Mag-aral kayo sa akin, sabi ng Panginoon Diyos eh. Maunawaan po natin yung imbitasyon. Mag-aral kayo sa akin. Magiling kayo sa akin. Magsisi kayo sa akin. Pagsisihan na natin yung mga pasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Scripted na. Tutuparin na lang natin ito. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula pagkatapos niyang likhain ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Meron bang 3 persona sa pasimula? Iisang Diyos. Meron bang tao si Kristo sa pasimula? Ang Panginoong Jesucristo po ang sinag ng kaluwalhatian na di natin nakikita na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Hinahanap tayo ng ating Ama na lahat ng mananamba sa Espiritu at katotohanan. Iginawa na tayo ng daan ng katotohanan sa pangalan ni Jesucristo. Liban dun eh, walang ibang pangalan tayong paniniwalaan para maging awarded tayo sa heaven eh. Authenticated. Sige po, may basa po natin. Narito po. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Ngayon po nadidinig po natin. Amen. Ngayon na ay kapanatagan Sa mga bagay na hinihintay. sa mga bagay na hinihintay na di natin nakikita. Amen. Hindi sa nakikita po. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Paniniwala ang ibinibigay na assurance na pangako na paniniwalaan natin yung katuparan ng hula na ang espiritu ng hula yung ating tagapagligtas na nahayagang sinag ng Araw. tunay na Diyos na sasambahin natin sa espiritu at katotohanan. Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang larawan ng Diyos na di natin nakikita, nasasambahin natin sa espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Amen. Walang sinasabing persona. Ang Diyos ay espiritu at katotohanan, buhat sa pasimula. Kaya sabi ko, there is no other God in the beginning eh. Walang ibang Diyos na inanyuan pagkatapos niyang lalangin ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit eh. Amen po ba? Amen. O saan lang tayong may katiyakan? Di ba doon sa tunay na pagsamba sa espiritu at katotohanan? There is no other God in the beginning. O ngayon, ano sabi doon sa Hebrews chapter 11 verse 1? Ngayon na, kumadinig natin, huwag natin pagmatigasin yung puso't isip at kalooban natin. Amen. Dahil bigla na lang dumarating ang kalamidad eh. Habang malakas pa tayo, ipamuhay natin at sambahin natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Maging saksi tayo, maging witness tayo ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na buhay na Diyos. Ano po? Amen. Maging nakalulugod na hain tayo ngayon sa huling panahon. Kaya lahat ng inaambisyon natin, pinapangarap natin at hiwalay tayo dito sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta, saan tayo patungo kung hiwalay tayo dito sa hula? Pwede ba nating i-claim na tagalangay tayo? At ang katayuan ng bundok ng Zion hindi namin ipinapangaral to para maging celebrity kami. Hindi namin ito pinapangaral para makinabang kami sa social media. Kundi pinapangaral namin ito para bigyan ng kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos sa kanyang mga gawa. Amen. At madinig natin ito at wala na tayo maging dahilan sa huling panahon na hindi natin nadinig ang tunay na pagsamba ng tunay na mananamba na hinahanap ng ating Ama, yung tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan.
O di may pag-asa tayo sa mga bagay na mangyayari at magaganap sa mga tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan sa pagtunog ng pakakak sa huling panahon. Kung tunog ng pakakak, hindi natin kayang pigilin yan. Sinasampalatayanan natin ng Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan na hindi natin nakikita. Application. Amen po ba? Amen. Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ngayon, kung hindi natin sasampalatayanan ng Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan nasa ibabaw ng tubig na pumapailang lang sa kalawakan ng sangalangitan na hindi natin nakikita, na binibigyan tayo ng katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, bulay-bulayin natin to kung meron ba tayong katiyakan. Amen po tayo nun? Amen. Dahil kapanatagan ng mga bagay na hindi natin nakikita na mangyayari sa atin. Tapos hindi natin sasampalatayan na ng Diyos ay nasa ibabaw ng tubig na pumapailang lang sa kalawakan ng sangalangitan hanggang sa wakas ng lupa. Nagmanifestation ng Holy Ghost sa pamamagitan ng Jesucristo sa ikatlong araw may nahayagang sinag ng kanyang pagka-Diyos. Si Jesucristo ang larawan ng Diyos na di natin nakikita in Hebrews chapter 1 verse 3. Amen po ba? Amen. Ano nakalagay doon? Sa Hebrews chapter 1 verse 3. Palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Naunawaan po natin. Amen. Palibhasa siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at larawan ng kanyang pagka-Diyos. Amen. Amen po tayo ron. Amen. Nagmanifestation yung Holy Ghost, kanya nagpapatotoo tayo, kaya saksi tayo eh. Di ba, yung ebidensya, hinuhugot natin doon sa nangyaring kasaysayan na nakatala, nakasulat sa banal, nakasulatan, yung salita na naririnig nyo sa labi ko, na paniniwalaan natin, na di natin nakikita, nangyayari sa atin. Katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita, na yung katawang may kabulukan na namamatay, mawawalan ng walang kamatayan at magiging katulad tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, mananatili tayong tapat. Kaya ano sabi doon sa John chapter 15 verse 7 po ba? Manatili kayo sa akin at sa aking salita. Amen po ba? Amen. Ang salita ko ay mananatili sa inyong kalooban. Mananatili ang Panginoong Jesucristo sa puso't isip natin. Magmamanifestation yung Holy Ghost, yung wisdom, yung knowledge, yung hope, yung faith sa puso't isip natin. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Walang ibang Diyos na sinasamba ang bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ito, unawain natin to. Ito yung foundation ng Panginoong Jesucristo. Non-profit organization. Hindi pa kalakal. O yung mag-i-issue sa Zion. Dito pa lang, black na. Hindi namin ginagamit sa pangkalakal to. Amen po ba? Amen. Sa pagiging sikat. Ano po? Ginagamit namin yung pag-ibig namin sa kapwa para marinig natin at makatsak din tayo ng kaligtasan natin sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Hindi ginagamit sa pangkalakal. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sino mang maniwala ay huwag nang mapahamak kundi magkaroon na ng buhay na walang hanggan Amen po ba? Amen. Ang sumampalataya, walang hatol Ang hindi sasampalataya ay natulan na sa sanlibutan Amen po tayo doon. Amen. Na sektarian, hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at politikal na paniniwala. Tingnan nyo, walang kaugnayan to sa anumang nangyayaring kaguluhan sa relihiyon, kaguluhan sa politikal na paniniwala. Walang kaugnayan doon yung bundok ng Zion. Isa lang ang foundation ng bundok ng Zion sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Nabubuhay sa daan ng katotohanan sa pangalan ng Jesucristo at ang paniniwala ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Authenticated sa langit. May tatak na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan.
non-partisan, walang kinikilingang samahan o grupo. Walang kaugnayan, alinmang samahan o grupo dito sa mundo. Kundi isa lang ang talagang organizer nito na itinuturo ko sa inyo yung nagpasa ng krus para tumbusin ang makasalanan ng tao sa ilalim ng silong ng mga langit. At yung kasalanan natin ang Panginoong Kristo lang ang nagbibigay ng kapatawaran at iuukit ito sa puso at isusulat sa isip natin. Hindi mawawala yung paniniwala natin sa labi natin, sa angkan at lahi at mga apo natin. Amen po tayo doon. Amen. Ano ang pangako ng Panginoong Kristo? In Book of Romans chapter 8 verse 29, sa pasimula pa lang tinalaga na yung bundok na Sayon O ano kayo nang pwedeng i-react ng ibang magagandang organisasyon ng reliyon ngayon? Sabi ng iba, kinasin yung reliyon, walang reliyon Ito nga pinakikilala sa 7 kontinente sa buong mundo sa maraming mga bansa ngayon. Sino ba nag-organize ng dalisay na reliyon na pinadadalaw? Di ba yung Savior natin, yung Redeemer natin, Amen. yung author natin, siya lang ang may kapangyarihan magtatag ng dalisay na reliyon na tinawag na banal na bundok ng Sayon ng ipinaghanda ng tahanan sa langit ng niluluklukan ng kordero pagdating sa Revelation chapter 14 verse 1. Amen. May tatak yung mga niluluklukan ng kordero, ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Maliwanag po sa atin. Amen. Ang daan ng katotohanan sa paniniwala ng bundok ng Sayon, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Paano didiretso sa langit kagad yung bumaipas sa tagapamagitan dito sa sanlibutan? Yun din ang bantay ng pintuan sa heaven. Hindi kinilala ng mga organisadong relihiyon dito sa mundo. Paano papapasukin sa heaven yung mga hindi kumilala sa Panginoong Kristo na tunay na Diyos? Nasa kanya yung buhay na walang hanggan. Siya nag-organize ng dalisay na relihiyon. Siya nagtalaga ng dalisay na relihiyon. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay natin na di natin nakikita. Amen po ba? Ngayon, kung matinig natin to, paniwalaan na natin. Nasa inyo ang kalayaan nito Wala naman sa amin Kaya nadinig nyo yung foundation ng bundok na Sayon. Non-profit organisasyong hindi pangkalangan. Kaya yung mag-i-issue sa bundok ng Sayon hindi kami ini-issuehan yun dito Ang Panginoong Kristo na ini-issuehan yun Pag nag-negative tayo ng kaisipan dito. Amen po ba? Amen. Inihahayag namin yung tungkulin namin at yung duty namin bilang mga iglesia na kinugkop ng Panginoong Kristo, tinubos sa ilalim ng sumpa ng paniniwala ng sanlibutan. Ito, kalayaan natin ito ngayon. Nasa atin ang desisyon ito. Pero pakaisipin at nakabulay-bulayin natin pag hindi tayo nanatiling tapat dito at hindi natin ito ipinabuhay, ito na yung scripted na palatuntunan ipamumuhay natin. Huwag tayo maging abala sa mga bagay na nakikita temporary na lumilipas at namubulok. Mababaon ba natin sa langit yan? Kayo po. O itong aral na nadidinig natin ang mababaon natin sa langit dahil ang gumawa ng palatuntunan na ipabubuhay natin tagalangit. Hindi siya tagalupa. Kaya mga Estranghero lang tayo dito sa lupa. Kaya sabi doon sa Romans chapter 8 verse 29, Amen. itinalaga ko na sa pasimula na maging katulad ko kayo. Amen. Maliwanag po sa atin. Amen. Ano larawan ng Panginoong Kristo sa ikatlong araw? Nahayagang sinag ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos sa Panginoong Kristo na pinaniniwalaan ng bundok na Sayon. Ngayon, kung hindi natin ipamumuhay ito, kalamidad pa lang yung dumadating, sobrang na nervyos natin, sobrang na paimbabaw natin Panginoon tayo ng Panginoon.
Pero habang tayo ay malakas, ako na naman ang pagmamalakit, pagmamarunong at pagpapaimbabaw natin sa balat ng lupa. Amen po ba? Amen. Ito, nakakalungkod na hain eh. Bunga sa pagkapanganay ang bundok ng Sayon eh. Kung ano larawan ng mga iglesia ng bundok ng Sayon, gayon din itinalaga sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa eh. Mga isinilang sa espiritu at espiritu eh. Ano larawan ng nagsilang? Espiritu. Ano larawan ng isinilang? O hindi espiritu rin. Kung pwede ba natin ihambing ito sa mga temporaryong bagay na nakikita natin? Kayo po, magbulay-bulay tayo. Amen po ba tayo doon? Amen. Hindi na tayo gagawa ng script sa buhay natin. Ginawa na tayo ng Panginoong Diyos ng scripted na ipamumuhay natin eh. Ito rin yung katotohanan ng susunod sa buhay natin at lakad natin sa mundo eh. Huwag tayo magkakaaka sa uling panahon. Amen po ba? Amen. Kaya God is good all the time. All the time, God is good. God is alive forever and ever. God is Spirit forever and ever. Sa Kanya lang gagamitin yung salitang forever and ever. Amen po ba? Amen. Hindi po pwede i-apply forever sa mga bagay na temporary, may limitasyon sa daigdig na ito. Tanungin natin yung sarili natin. Gustong-gusto natin maging maganda yung kapalaran natin sa mundo sa mga material na bagay na merong hangganan at nabubulukan. May katapusan eh. Hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at politikal na paniniwala. Kundi ang bansang Pilipinas sa pamumuno ni PBBM may ipinapanalangin yung kanyang pamamahala na magkaroon ng love and compassion to others, to all Filipinos. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng sumasalangsang kay PBBM, ano nangyayari? Dito pa lang sa estado ng gobyerno, nananagot na. How much more sa Panginoon Diyos pa? Pag naganap na yung muli niyang pagparito, ano man yung pagkatao ay haharap natin kung hindi natin ito ipamumuhay? Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Naunawaan natin yung kapupunan ng mga may tatak na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Gusto nyo madinig yung ebidensya ng paniniwala na 144? Nakita ba nila ang Diyos nung sila inalis sa Ehipto? O doon sa pamamagitan ng kagilagilanas na ginawa ng Panginoon Diyos, maunawaan natin yung righteousness of God. Amen. Yung katwiran ng Panginoon Diyos. Yung kapangyarihan niya. Di ba naglakbay sila sa disyerto ng 3 araw at 3 gabi? Pagka nainitan sila sa disyerto, gumagawa ng ulap na kulimlim ang Panginoon Diyos para liliman yung bayan ng una, yung bundok ng Sayon. Nauhaw ang bundok ng Sayon. Hinating ng Panginoon Diyos yung bato malaki. Bumulwang ang tubig na buhay, napawi ang uhaw ng bundok ng Sayon sa disyerto. Nagutom ang bundok ng Sayon, nagpaulan ng pugo ang Panginoong Diyos para makakain ng bundok ng Sayon, ang 144,000 people of God. Hinabol na muli ng mga Ehipto at aalipinin ng bundok ng Sayon. Inutusan si Propeta Moises at itinaas ang tungkod na siyang kapangyarihan ng Panginoon Diyos at ikinumpas sa dagat na pula at nahati ang dagat na pula at iginawa ng tuyong daan ang bayan ng Diyos na buhay patungong bundok ng Sinai. Naunawaan natin yung ebidensya na ginawa na kagilagilanas ng Panginoon Diyos. Kaya ano sabi ni Propeta Moises? Purihin ka, Panginoon Diyos, sa iyong kapangyarihan na kagilagilalas ang iyong magawa. Nakita natin at naunawaan natin, common sense ang pairali natin. Nakita natin yung ebidensya kung paano pupupin yung bundok ng Sayon nung una. Yung 144,000, nakita natin yung ebidensya na ang Diyos ang kumilos sa bundok ng Sayon. At ngayon, muling panahon nakaluklok ang kordero sa banal ng bundok ng Sayon. At doon sa mga makakarinig ngayon na mananatiling tapat
sa salita at ang salita ay mananahan sa puso't isip natin na ang salita ay karunungan at ang karunungan ay Espiritu at ang Espiritu ay ang Diyos. Amen po ba? Amen. Saan siya mananahan? Where is your dwelling of God? Sa puso natin at isip natin. Hindi hiwalay sa labi natin. Amen po ba? Amen. Do you understand, people of God? Are you listening carefully, people of God, in the last days? Amen. Kung mananatili kayo sa aking salita, ang salita ay mananatili sa inyong kalooban. Ano man ang hingin nyo, tatanggapin nyo. Hihingin pa natin material na bagay o ang hihingin natin ikaligtasan ng kaluluwa at ng buong pamilya natin. Amen. Tignan niyo yung mga corruptible leader ng gobyerno natin. Magagamit pa ba nila yung mga ninakaw nilang kaba ng taong bayan ng bansa natin? Eh, nakahoyo na. O di mahigpit na ang batas. O eh, lahat pa ng mga nakabakod nilang pera, pinapipris na ng gobyerno. Dahil pa paano pag magagamit yung mga pinagtasaang pilak? Saan patungo? Fail! Sa huli. Ano po? Saan tayo patungo? Kung ipamumuhay natin yung banal na kasaysayan na ginawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na nasulat sa Holy Bible. Di ho ba yung gumaganap nito ang pinagkalooban ng pangako na maging awardee sa heaven? Sino po ang nag-approve? Ito, natidinig niyo yung pinapangaral ko, ang Panginoon Jesucristo ang naghanda sa langit, muli siyang babalik sa bundok ng Zion. In Book of Isaiah chapter 52, verse 7 and 8, na naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan ng ating puso't kalooban at pag-iisip sa katiyakan ng kaligtasan ng bawat isa sa atin at ng buong sambahayan natin, na kung babalik ang Panginoong Jesucristo sa banal ng bundok ng Zion ay makikita natin ang mukhaan na nakahaming on the air sa ano pa. Do you believe that the Word of God? Amen. God is Spirit and truth forever and ever. There is no other God in the beginning. Naunawaan po natin. Amen. Kaya nga ang bundok ng Zion ang duty, pinapanalangin yung minamahal nating bansang Pilipinas Dahil dito may pangako ang Panginoon Diyos na dito siya luluwalhatiin ng mga tunay na iglesia na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Meron bang binanggit na ibang pangalan doon sa Revelation chapter 14 verse 1? Bakit kung saan-saan tayo pumupuntang mga samahan ng organisasyon ng paniniwala? Mismo tayo lang tinutukoy ng bundok ng Zion. Nasaksi tayo sa pangalan ng buhay ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Na sa pamamagitan ni Jesucristo, pinahayag sa atin at inihayag sa atin yung pagliligtas, yung pagiging saksi natin. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? Kayo ang mga saksi ko. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako ang Diyos nyo. Walang ibang Diyos na inanyuan na nauna sa akin. Kaya ayaw niya sumamba sa Diyos-Diyosan sa lupa. Amen. Amen po tayo doon. Amen. Ano kabuluhan ng mga inanyuan sa lupa? Nagsasalita tayo mga inanyuan sa lupa. Naunawaan natin kung paano merong ginagawa kagilan-gilan na sa Panginoon Diyos. Kaya scripted na Tapos na yung ini-apply ng bundok na Zion Application na ito Yung aklat ng buhay na kundero, ini-apply na natin Hindi na tayo masusunod sa panibagong Holy Bible. Ini-apply na natin yung aklat ng buhay na kundero. Nadinig nyo kanina yung binasa doon sa Revelation? There is no God like thee above the heaven and the earth. Walang ibang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Buhat sa pasimula in the book of Genesis. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. Amen po ba? Amen. Kaya kung hiwalay tayo dito sa salita ng Panginoong Jesucristo, saan tayo patungo? Tatanungin natin yan, bubulay-bulayin natin sa puso't isip natin yan para magkaroon tayo ng iisang direksyon, iisang daan, iisang katotohanan na ipamumuhay, iisang susi ng kaligtasan natin bawat isa,
iisang pintuan na papasukan natin lahat, one direction. Iisa lang ang bayan ng Diyos na buhay na ipinaghanda ng tahanan sa langit, banal ng bundok ng Sayon. Liban doon wala nang iba pang pangalan ng organisasyon na masusumpungan tayo rito sa lupa. Amen po ba? Amen. Magkakakiba ang alinmang organisasyon sa balat ng lupa, pero mananatiling magniningning ang bundok ng Sayon sapagkat sinikap ng Panginoon Diyos na itayo ang banal ng bundok ng Sayon. Ang kanyang paghahari at pamamahala ay hindi magwawakas hanggang sa maganap ang hula ng mga banal na propeta. Amen po tayo doon. Amen. Naunawaan natin yung ebidensya na nadidinig nyo sa labi ko. Ipinupurog ko yung ebidensya ng paniniwala ng kalagayan ng bawat iglesia dito na may relasyon tayo. Kaya ang daming mga organisadong relihiyon, nagagandahan ng mga building, hindi lumalabas sa labi yung kung paano sila nagkaroon ng relasyon sa Panginoon Kristo. Hindi ko madinig sa labi nila na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Idinidinay. Gagawa ako ng ilustrasyon ng lohika sa pakikipagkapwa-tao natin. Gawan mo ng mabuti kapwa-tao mo at hindi ka alalahanin at pasalamatan. Ano magiging damdamin mo? Logic. Siguro magtatampo ka rin, maninimugo ka eh. Sa pagiging tao na lang ha. Eh ang Panginoon Diyos pa kaya na creator ng lahat ng mga bagay na nilikha niya para tayo rin mabuhay sa mundong ito. Amen po tayo doon. Amen. Eh pagka yung mga nangangaral eh, magaganda na kalagayan sa buhay eh, mataas pa sa Kristo eh. Pinangaral ba ng mga nangangaral ngayon ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos? Nakilala ba nung nangangaral ngayon? Pag maganda na kalagayan sa buhay, nakakalimutan na yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Eh yan ang susunod sa gawa natin. Sa lahat ng mga pastor ngayon, puro sa pakinabang nakapokus yung kaisipan. Where is your glory of God in the beginning? Up to the end. Nabigyan ba natin ng glory? Ito, yung nakalulugod na paghahain ng pag-aayuno eh. Banal ng bundok na Sayon na may katangian na naghahain ng nakalulugod na pagbabalik ng maraming kapurihan at pasasalamat sa isang Diyos na tunay buwan sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Amen po tayo doon. Amen. Kaya naunawaan natin ang bundok na Sayon, nangangaral na ito yung full duty ng bundok na Sayon na hindi ko na kinukuha kung ma-open tayo. Matagal na natin pinaninimugo ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa mga pinahanap natin sa mundo. Puro sa atin na lang eh. Puro pakinabang na lang eh. Nakakalimutan na natin na I will be back to your glory and honor, the highest praises and glory, to all praises and glory and honor. Ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa isang Diyos na tunay na sa pagsamba ng bundok ng Sayon sa Espiritu at katotohanan. Naunawaan po natin na lahat na sumasamba sa Espiritu at katotohanan, sinasamba natin siya sa kanyang kagilagilanas na mga gawa. Tayo ang kapupunan na mumunting kawan. Uulitin ko, meron bang ibang pangalan o specific na bundok ng Sayon ang niluluklukan ng kordero? So ano mang gaganda ng organisasyon? Di sandali lang magsasambulat. Amen. Ayun, sinabi kay Propeta Isaias, lilikha ako sa langit
ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Sinabi kay Propeta Joel, sa gayon, inyong malalaman na ako, na inyong Diyos ay tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Sino nagsasalita? Kay Propeta Joel at kay Propeta Isaias. Iisa lang yung sinasabi yan. Amen. Amen po tayo doon. Amen. Saan aangal ang Panginoon Siyong Kristo? Sa bundok ng Sayon. Ito, nadidinig nyo. Kaya si Satan, araw at gabi, atungal ng atungal, dinadaya yung mga pag-iisip na puso walang malay. Siya ang dinadaya sa mga temporaryong bagay, sa material na bagay. Nanawaan po natin, yung sinabi kay Propeta Isaias, dinig ako sa langit ng buong tahanan ng bundok na Sayon. Yung sinabi kay Propeta Joel, saan ba tayo pinapupunta para maligtas at maniwala sa iisang Diyos na tunay, sa Espiritu at katotohanan, na maging saksi tayo ng Panginoon sa pangalan ng Diyos ng buhay sa pasimula? Di ba sa banal na bundok na Sayon tayo inuutosang makipag-aralan? Amen. May hula pa yan kay Propeta Mikas. Sa bundok din ng Sayon, sinasabing makipag-aralan tayong lahat. Makiisa tayo, magkaroon tayo ng unity sa bundok ng Sayon. Habang malakas pa tayo, mangyayari na sa aking banal na bundok ng Sayon, sino man na sumampalataya sa pamamagitan ng Jesucristo, sa Espiritu at katotohanan, save tayong lahat. Saan ipapakala lang nilalaman ng banal na kasulatan na sumampalataya hindi mapapaya sa banal na bundok ng Sayon din? Meron bang binanggit na ibang organisasyon na pangalan? Still, God is a Spirit and truth forever and ever. Amen. Naunawaan po natin yung magaganap dito sa bansa ng Pilipinas, sa pulunang dagat, sa pamumuno ng ating Presidente Bongbong Marcos, na dito luluwalatiin ng mga magpapasalamat sa Diyos na buhay ng ating mga ninunong, mga banal na propeta at mga magulang na apostol ng Kordero. Sa pangalan ng Diyos na buhay, papupurihan natin siya, pupurihin natin siya sa kanyang kagilagilalas na mga gawa. Luluwalatiin natin ang Panginoon Diyos at nagiging saksi niya tayo. Nagte-testify tayo na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Always humble your heart. Always humility tayong mabubuhay sa mundo ito. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Kung paano tayong mabubuhay sa Ebanghelyo, mabubuhay tayo sa Ebanghelyo. Kaya lagi kong dinadalangin, kung pagpapalain ng Panginoon ang bundok na Sayon, huwag mo, Panginoon, pasobrahin. Huwag mo rin kami pagkulangin. Dinggin mo kami sa balat ng lupa. Amen. Na sino magmapunta sa banal na bundok na Sayon, hindi naalis pa sa kulungan ng Kordero. What is the name of Kawan. Temple of God? Amen. Isa naman pangalan bundok ng Sayon ng pag-aharian niya sa sanlibutan. Amen. Kaya yung may nakakarinig na hindi makikiisa rito, your freedom is free. Eto ho. Break news. Boldness in the seven continent all over the nations. Sa isang hamak at tukhang kalagayan, hindi naging dahilan yung magagandang building, hindi naging dahilan yung magaganda kasulutan, hindi naging dahilan yung magaganda sasakyan. Eto, boldness sa social media sa 7 kontinente sa YouTube. Ang channel nasa YouTube. Makikita nyo sa YouTube. Sa Facebook, sa TikTok. Amen po ba? Amen. Sino nagbibigay ng rating sa Sayon? God grace. Sa kalooban ng Panginoon Jesucristo, YouTube ang nagpaparating ng rating sa Sayon. Di ba meron tayong pag-asa sa nadinig nyo?
Tayo ang mga people of God Tayo ang mga chosen people of God, nasasamba sa Espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananambe. Tingnan nyo, napakaraming organisadong mga relihiyon ngayon. Merong bang presensya? Itong natidinig nyo, magre-rema sa puso't isip natin bawat isa Mabubuksan yung diwa ng alaala at unawa natin bawat isa dito Nakapaloob dito yung pag-asa na walang hanggan. Ito yung immunity na paniniwalaan na natin Ito yung magbibigay kagalingan ng diwa ng na-blocking tayo ng ibig sa sanlibutan Amen po ba? Amen. Ito yung open air Ito yung spiritual open air. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay natin na mangyayari na di natin nakikita. Ngayon, kung laging nakapokus yung mindset natin sa mga bagay na temporary na lumilipas at naluluma lang sa mundong ito, nasaan pa yung pag-asa natin sa mga bagay na di natin nakikita kung hindi natin ipamumuhay ito? Do you believe that, to all listeners of God? Nadidinig niyo po ba ako? Amen. Nadinig po natin yung ebidensya na pinapangaral ko na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. In the book of Genesis chapter 1 verse 2, there is no other God in the beginning. God is Spirit and truth forever and ever. Wala namang ibang Diyos na inanyuan na lumalang ng langit at lupa pagkatapos niyang lalangin ng langit at lupa. Amen po tayo doon. Amen. Nakita niyo ebidensya na hayagang sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa ikatlong araw sa pangalan ng Jesucristo, tas hindi natin kikilalanin tunay na Diyos. Open the book of 1 John chapter 5 verse 19 up to 20. Kung hindi na pa rito ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, maunawaan ba natin? Lahat ng hindi sa sumasampalataya, walang unawa. Sige, pakibasa natin yan. Nalalaman natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakihilig sa masama. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo ay binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo ay nasa Kanya na totoo, sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Purihin ng Panginoon Diyos sa pagkabasa ng Kanyang buhay at makapangyarihan salita sa dakong ito na natitinig sa 7 kontinente, yung tinig niya ngayon. Amen. Naparito ang anak upang tayo bigyan ng pagkaunawa. Amen. Ay ngayon, tignan nyo, kung may unawa yung mga magagandang relihiyon na sinasampalataya na ng Panginoon Diyos si Espiritu at katotohanan, hindi ho ba kinakaila? Itinatatuan nila? Nahayag sa anak yung sinag ng kaluwalhatian ng pagka-Diyos pagdating sa Hebrews chapter 1 verse 3. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ano sabi ng Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama, iisang Espiritu at katotohanan. Pwede bang madibisyon yung Espiritu? Pwede bang madibisyon? Hindi na natin ma-i-apply yung isang Diyos pag nadibisyon pa yung Espiritu. Maging dalawa na Espiritu pagka nilagyan natin ng dibisyon. Kapi po tayo doon. Amen. Naparito ang Panginoong Jesucristo upang bigyan tayo ng pagkaunawa. Tingnan niyo, walang relasyon at paniniwala. Pilit nilang inililihim yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Kinino sila? Kinino yan? Yung mga nagtuturo na yan. Maliwanag ba yung doktrina ng bautismo sa pakikinig na at paniniwala ng sa pakikinig at pakikinig na salita ng Panginoon Jesucristo, naniniwala tayo ang Diyos ay Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula. Walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa pagkatapos niyang lalangin. Amen. That is the evidence of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kung hindi na parito ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, makikilala ba natin yung sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Ang Panginoon Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita? Hindi silang palatayan ng mga nangangaral pala, pero gumanda yung mga organisasyon. Ano mangyayari sa kanila dyan?
Bigo. Di po ba? Amen. Bigo deny mo nga yung Creator na lumalang ng langit at lupa, nakataas-taas ang makapangyarihang buhay ng Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Ano ang gagawin sa iyo ng Panginoon Diyos? Siya na nga may kapangyarihan para dalhin ka doon sa walang hanggang pagdurusa araw at gabi. Ano sabi? Ito ang tunay na Diyos. Nakilala niyo tunay na Diyos na Espiritu at katotohanan. Yan yung susunod sa lakad natin at buhay natin dito sa balat ng lupa. Ang banal ng bundok ng Zion ipakikilala ng Panginoon Diyos dito yan sa balat ng lupa sa buong mundo. Na ito ang dinasa niya, ang pahingahanda ko na hindi magwawakas yung pamamahala niya. Amen po tayo doon. Amen. Nakilala ni Creator. Amen po tayo. Amen. Kaya nasa atin yung kalayanin kung nadidinig nyo, kung ito ba'y aaksipin ba natin? Ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Ngayon, pag hindi natin ito in-accept, natinig natin, wala tayong magiging dahilan dito Hindi kami tinawag para akitin pa kayong dayain. Tinawag kami para magkaroon na tayo ng katiyakan sa nadidinig nyo na safe na tayo. Amen po ba tayo doon? Amen. Amen. Nadinig yung deklarasyon ng bundok na Zion organisasyong hindi pa kalakal. Ibig sabihin, hindi namin ginagamit ito doon sa pangsariling kapakanan. Amen po ba? Amen. Hindi nakaugnay sa alinmang samahang pangrelihiyon at politikal na paniniwala. Kaya ang bundok na Zion mga watchman servant ng Panginoon Jesucristo, hindi kami lumalapit sa mga organisasyon ng mga politiko Hindi kami hingi ng hingi dyan Hindi kami mapagkailangan Hinihintay namin yung kalooban ng Panginoon Diyos na mangyari sa bundok ng Zion Kaya hindi nyo kami mai-issuean dito mga nakakarinig Kundi hinirang kami para maging mensahero kami at nadinig nyo ang stand ng bundok ng Zion na maraming organisadong relihiyon ngayon na kinakailangan kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa huling panahon. Nasa gitna ako ng mananalansang, nasa gitna ako ng mga mamumusong, nasa gitna ako ng mga sinungaling na nangangaral na ang hinahanap puro celebrity at katanyagan ng kanilang pamumuhay. Ginawa tayo ng pattern ng motivation spiritual ng Panginoon Jesucristo, bagamat siya tunay na Diyos nagpakumbaba siya sa gitna ng maraming mga bansa sa buong mundo. Itinalaga niya ang Panginoon Jesucristo nang ipakilala niya yung sinag ng kanyang kaluwalhatian tapos hindi natin to ituturo. Pagparito ng ating Panginoon Jesucristo, anong pagkatao iharap natin? Kayo po, kayo mga pastor ngayon, anong pagkatao iharap natin kung ikinakailangan natin ang kaluwalhatian ng Diyos Espiritu at katotohanan? Nadidinig natin yung pangangaral ng bundok ng Zion, yung messenger ng bundok ng Zion, walang ikinahihiya. Naninindigan ang Diyos Espiritu at katotohanan, kilala ng Panginoong Jesucristo, yung nagpapatotoo, yung nangangaral, kilala. At kilala rin yung mga masasama ang motibo na nangangaral, ang hinahanap, puro pakinabang. Maiksing panahon lang, yung pakinabang sa lupa. Kahalili nung ikailangan natin ng Panginoon Diyos sa lupa? Yung kaluwalhatian. Nung lumalang ng langit at lupa, yung nagpahiram ng buhay sa atin. Ihanap natin pagkatao. Nakita niyo yung mga tapos sa mga degree holder, lumabas sa estado ng gobyerno ng bansa Pilipinas, naging kahalili. Bukod sa kahihiyan, meron pa silang pagdurusahan sa mga paglabag nila sa batas ng estado ng gobyerno. Pagdating sa espiritual na konsepto, pag hindi natin ito in-accept, may konsyensya ito. Amen po ba? Amen. Kaya isang hamak at mangmanglang po yung nadidiliggan nyo ng paghahayag ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan na sumampalataya at manatiling tapat, hindi mapapahiya. Amen po ba? Amen. Nadidig nyo ba kanina?
Sa gayon, inyong malalaman, sabi kay Propeta Joel, ako na inyong Diyos ay tumatahan sa aking banal ng bundok ng Sayon. Nadinig niyo po yung sinabi kay Propeta Joel. Amen. Kaya wala nang lilitaw pang mga maraming pastor hanggang sa kadakilaan at kaliit-liitan Isa lang ang pastor na ituturo natin na gumawa ng scripted na ipamumuhay natin Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Do you believe that? Amen. Siya ang ministeryo ng santuaryo ng bundok ng Sayon. Who is the sanctuary? You and me, that is the sanctuary. Ikaw ang pinili at ninasa na mamahinga at sumaati ng Espiritu ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, manahan sa puso't isip natin, bawat isa. Hindi humihiwalay sa labi natin, sa angkan at lahi natin at kaapu-apuhan po natin. Amen po tayo doon. Amen. Wala naman ibang pangalan na organisasyong religion to sa ipinakita kay Juan do sa pulo ng Patmos. Nakatayo ang kordero sa banal ng bundok ng Sayon. Tapos ang daming pastor na lumitaw ngayon. Ano ang ginawa? Mga kaininay, lumitaw na yan. May kayo na magsalita. Amen po ba? Amen. Pero ang inyong abang lingkod, ito pinapangaral ko para doon sa mga naligaw, ay manumbalik na sa presensya at magrema na sa puso't isip natin na ang Diyos si Espiritu at katotohanan. Sinasamba natin siya na hindi natin nakikita na meron tayong kapanatagan sa mga bagay na di natin nakikita na mangyayari. Amen po ba? Amen. Kaya pagparito ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo, maraming masisindak at talagang malulupay-pay sa matinding kakilakinabot na magaganap Amen po ba? Bakit ito? Malulupay-pay at manghihina. Dito pa lang, nadinig na natin ng Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan, hindi natin ipinamuhay. Amen po ba? Amen. Kaya nag-iilustrasyon ako Anong pagkatao, iharap natin kung mangyari na babalik na ang Panginoon Jesucristo at makikita natin na nakahanging on the air sa alapaap. Palungin natin na yung puso at isip natin. Ano po? Ito, sa isang mahina at pangmakong palagayan at lagi nagkukulang ng kaalaman at karunungan at pagkaunawa. Sino yung nagbigay sa akin ng lahat ng mga naririnig nyo? Hango ito sa kasaysayan ng hula at ng mga patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Nakatala na sa banal na kasulatan. Scripted na. Saan natin gustong dumaan? Sa kaliwa o sa kanan? O mananatili tayo sa righteousness of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection para ma-claim natin na awarded tayo sa heaven. Authenticated na tayo sa heaven. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo doon sa John chapter 14? Ano sabi ng mga banal na apostol? Saan ka pupuntahin ka, guro? Ako'y pupuntahin ka sa aking Ama upang ipaghanda kayo ng tahanan sa langit at muli ko kayong babalikan na sarili kong pag-aari. In 1 Peter chapter 2 verse 9, ano nakalagay? Bayang sariling pag-aari na pinili ng tagapagligtas na inihayag natin yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa madilim na dako ng mundo dahil nakahilig na sa masama ang buong mundo. Ano ba nangyayari doon sa giant country? Ang bansang China na mayamang bansa sa lahat ng mga resources. Ibig-ibig mawala sa mapa. Nakita nyo? Kung bahain yung China, grabe. Grabe lang, hindi na pangaraniwan. Bakit? Ayaw niya lubayan ng Pilipinas Siya nakatingin ng Panginoon Diyos sa Pilipinas. Saan may pangako na pagtitibayin yung salita na makangalong tayong lahat sa banal ng bundok ng Sayon? Di ba doon sa mga gumaganap? Tayo ang tatanggap na pinagtitibay yung
salita na pinaniniwalaan natin na ang Diyos si Espiritu at katotohanan nasa puso't isip natin. Tayo ang tinutukoy na banal ng bundok ng Sayon na pinaghandaan ng tahanan sa langit na nasa balat ng lupa na nakikibaka sa mga Antikristo, sa mga laban sa Ebanghelyo. Di ba? Amen. Ang sabi ron, makadlong kayo sa bundok ng Sayon. Nasa na maraming mga bansa. Hinahanap ng Panginoon Diyos yung maraming bansa eh. Hinahanap niya, may mga magpupuri doon. May magbabalik ng pagluwalhati at pagdakila sa kanyang mga kagilagilanas na gawa. Eh, nasan yung mga bansang sikat? Ano ginagawa ng bansang China? Nalaman nila yung mina ng Pilipinas, pinipilit angkinin yung hindi nila property. So ano nangyayari ngayon sa ekonomiya nila? Bagsak sila. Binabaha sila. Lahat ng building nila matataas na akala nila hindi na aabutin ng tubig. Ngayon, puro tubig sila. Dahil sa mga kasakiman nila sa mga properties na hindi naman nila pag-aari. Where is your eye of God? Here in the Philippines, nasa Pilipinas ang paningin ng Panginoon Diyos. Kaya ano sabi ni PBBM? Maging mahinawan ng Pilipino. Hindi nyo nararamdaman yung sinasabi ni PBBM. Ginamit lang siyang instrumento para mangasiwa sa kayamanan ng bansang Pilipinas dahil talagang magpaprosper sa kayamanan ng bansang Pilipinas. Igagalang na maraming mga bansang celebrity ang bansang Pilipinas. Irerespeto ang mga Pilipino. God's will. Kaya ano sabi ni PBBM, panalangin natin siya bilang namumuno ng bansang Pilipinas. Kanino ba nakaugnay yung pagmamahal, yung pagsisikap at pagmamalasakit niya na iangat ang gobyerno ng bansang Pilipinas? Di ba pagka ang isang namumuno, presidente ang nagsisikap na paunlarin yung kanyang minamahal na bansa ay ang ipiktado yung mga tao sa kanyang bansang pamumuno? Amen po ba tayo ron? Amen. Wala saan yung mga kritisismo ngayon? Ano nangyayari? Pagka nagkakaroon ng kaso, nagsusumamo, saksakan ng mga traidor, hindi na bago. Kung si Judas ka, nag-traidor sa Panginoong Jesucristo, pinagkanulo siya ng 30 pilak eh. O ano sabi nung pinakamataas na saserdote ng Romano, hindi matuwid na gamitin sa templo ng Panginoon Diyos yung 30 pilak eh. Ibili ng lupain, ng lupa na paglilib niya ng mga taong namamatay. O hindi yung pilak pala, pambili lang pala na 1 metro kudrado na kasakay man ng mga sakit na tao. Pero yung kayamanan ng mga banal unlimited. Registered sa langit. Natidinig niyo po ako? Amen. I am a poorest watchman servant. Nakita niyo, nasa banner ko yung kung paano ko isinugo ng Panginoon ng mga hukbo. Malakias chapter 2 verse 5, 6, and 7. 5, 6, and 7. Amen. Isinugo ng Panginoon ang mga hukbo sa kapayapaan at katwiran. Sino nagsugo sa akin? Ang Panginoon ng mga hukbo, ang lumikha ng langit at lupa, sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Hinahanap ng nabi ko yung hula ng mga banal na propeta at nag-iingat yung nabi ko ng paghahayag ng katotohanan. At narinig nyo sa labi ko na ang inihahayag ko ay yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ang Diyos si Espiritu at katotohanan na nahayag sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikatlong araw, nagmanifestation yung Holy Ghost. Naunawaan po natin. Amen. Tingnan nyo. May nangaral, pinilit na tao ng tao. Nasaan yung manifestation ng Holy Ghost? Nasaan yung Espiritu at katotohanan in the beginning? Tinakpan.
tinalokbuhan ng kaluwalhatian. Ano mangyayari dyan? Ano nga ba nangyayari na? Masdan nyo kung ano nangyayari. Observation. Common sense. Buksan natin yung talento natin. Gamitin natin ito sa paniniwalang spiritual na ginawa tayo na scripted na ipamumuhay. Amen po ba? Amen. Alam nyo, ang kinatatakutan ko may kapangyarihan magbulit sa akin doon sa pagdurusa araw at gabi. Kaya ito yung Jesus Christ is my last breath. Amen po tayo ron. Amen. Kung nabubuhay man ako ngayon, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi ang Panginoon Hesus Kristo na ikinabubuhay ko eh. Natidinig niyo sa labi ko? Yung wisdom, yung hope, yung faith, yung love to each other. Jesus Christ is the greatest first commandment of God in the beginning. Ang Panginoong Kristo po ang pangunang panukala na paniniwalaan natin. And the second na commandment is, ibigin natin yung kapwa-tao natin na gaya ng pagmamahal natin sa sarili natin. Ihayag natin itong mabuting balita ng kaligtasan para makinabang yung mga may pandinig at magising na sa katotohanan. At nagkaroon na ng katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa at ng buong pamilya. Amen po ba? Amen. Ito, hindi na bago sa inyo. Si Rahab na babaeng patutot na makasalanan na nagbebenta ng aliw sa Jericho. Nung magpadala si Josue ng tiktik sa Jericho, kinupkup ni Rahab na babaeng masama na nagtitinda ng aliw sa Jericho. Tinanong ni Rahab, nung babaeng masama, kung paano maligtas yung buong pamilya niya. Sumagot yung mga mensahero. Ang sabi sa kanya, kupkupin mo kami, Eka. At bibigyan ka namin ng tanda at hindi ka, Eka, gagalawin pagbalik namin. Di ba nilagyan siya ng ribong pula? Nakita ng mga man of God, hindi ginalaw yung buong pamilya niya. No man's land, nilipon ni Josue ang buong Jericho. Nung mali sila, papuntang land of Canaan, sumama yung babaeng patutot na si Rahab. O di save yung buong pamilya niya. O ngayon, hindi tatak ng bundok ng sayo, ng Diyos si Espiritu at katotohanan. Umaawit ng mga bagong awitin na nakalulungkot na paghahain at pagsamba sa isang Espiritu at katotohanan sa pangalan ng Yesu Kristo na ating paniniwalaan. Ipinapahayag natin sa madilim na dako ng sanlibutan, nakugkog na ng Diablo ang buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang sasama na ng balita napakasama na ng balita, talagang evil na ang nangyayari. Nasaan na lang ang pag-asa natin? Nasa paniniwala, kapanatagan ng mga bagay na nangyayari sa atin na di natin nakikita na naniniwala tayo ngayon. Do you believe that? Amen. Naunawa natin kung paano tayo magkaroon ng relasyon sa Panginoong Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na paniniwalaan natin na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan buhat sa pasimula. Libat doon walang ibang Diyos na inanyuan sa pasimula nang lalangin niya at nang tapusin niya ang langit at lupa. Sino nagbukod-bukod niyan? Di ba sa pamamagitan ng kagila-gilalas na gawa ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na ating paniniwalaan ng lumalang ng langit at lupa at lahat ng mga bagay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po tayo doon. Amen. Amen. Tignan yung nangyayari ngayon mga lakad ng tao. Grabe na. Ang masama ay magpapakasama, ang mabuti magpapakabuti, ang banal ay magpapakabanal. Hindi pa tayo sumasapit doon sa mula ng lalangin ng langit at lupa ay may magyayaring kahirapan na hindi na magaganap pang muli. Amen. Tanggapin natin na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ng Yesu Kristo. Amen po tayo doon. May katiyakan tayo. Sino nag-iimbita nito? Tao rin ako katulad yun na inihahayag ko yung imbitasyon ng tagapagligtas eh. Sino gumagalang doon sa mga gaganap nito? Eh di yung tagapagligtas, ginanap natin yung kalooban ng Panginoon Diyos sa langit at sa buong sanlibutan.
Sang-ayon po tayo ron. Amen. Eh ngayon, kung hindi natin tatanggapin ito, idinidinay ba natin ang Panginoon Diyos dito na ang Diyos yung Espiritu doon sa pasimula? Idinidinay po ba natin? Pag-aralan natin, bulay-bulayin natin ngayon. Anong pagkatao iharap natin kung paparito na ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Tsaka magtatago. Yun nga mga scientifico, tinutuklas yung mga planeta sa kalangitan at balak nandun manirahan. Eh, samantalang yung mga nakakarinig pangkaraniwan at ordinaryo, tao lang tayo sa balat ng lupa. Amen po tayo doon. Amen. Ano sabi ni Sangkay Janjan sa vlog niya? Marami nang namamangka sa nangyayaring kalamidad eh. Kaya ano sabi ni Sangkay Janjan, manalig na tayo sa Panginoong Jesucristo eh. Pwede ba tayo manalig na hindi natin nakikilala sasambahin natin? Amen po ba tayo ron? Amen. Okay, ito, nadidinig nyo. Yung tunay na pagsamba ay nahanap ng ating Ama. O di lahat na mananatiling tapat mananatili yung salita na paniniwalaan natin na ang Diyos yung Espiritu at katotohanan. Ay di mananatili sa puso't isip natin yan. Yan yung mamanifestation sa puso't isip natin. Yan yung magbibigay ng Spirit of Remembrance sa puso't isip natin habang nabubuhay tayo. Yan yung memory na binigay sa atin ng Panginoon Jesucristo. Amen po tayo doon. Amen. O hindi lilipas. So silbi ng mga pinagsisikapan ng tao sa balat ng lupa, nauuwi sa wala. Pero yung Espiritu na mananahan sa atin, yan yung magmamanifestation sa puso't isip at alaala at paniniwala natin. God is alive forever and ever. Ito yung journeys natin. Amen po tayo doon. Amen. O di may katiyakan tayo sa pangako, nagpaparito na siya pumahayag siya sa alapaape, mahayag din tayong sa isang kasapatay, magiging katulad tayo ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo, magiging Espiritu na rin tayo. Di hindi na tayo taga-earth, taga-langit na tayo. Authenticated na tayo ron. O hindi ko ano yung ginaawit natin dito, aawitin natin sa langit. Ano yung inawit natin kanina? Yung inawit ni Propeta Moises? Great and marvelous. Great and marvelous. Kaya nga napakadakila na itong scripted na iniwanan sa atin yung espiritu ng alaala eh. Eto na, gugunitain natin eh. Yung Holy Bible, papasanin natin eh. Ano ang application ng pagpasan? Eto na, pinamumuhay natin ngayon. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga walang presensya. Naggagandahan ng mga organisasyon, walang presensya. Ano mangyayari dyan? Hindi parang mga talahib yan na pagdating na sikat ng araw, malalanta. Ang dayami. Para mga dayami yan. Nagigets natin? Amen. Para mga damo lang na nung umulan sumibol na mabilis lumago. Nung sumikat ulit yung araw nangalalanta. Anong pagkatao iharap natin kung hindi natin tatanggapin? Kayo po, gulay-gulayin natin. Papasok na ako sa closing natin. Ano sabi doon sa Revelation, yung kahayagan magaganap doon sa mga tunay na iglesia na nananatiling tapat sa salita at ang salita ay mananahan sa puso nyo. Mapalad ang mga nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Binigyan tayo ng assurance Ako ay madaling paparito. Evaluation. Sige, paano kung hindi natinig natin, hindi natin in-apply sa buhay natin to sa puso't isip natin? Meron kaya tayong hihintayin pag-asa? Meron kaya tayong hihintayin na mga bagay na di natin nakikita na magaganap sa atin? Kung hindi natin to sinampalatayanan ngayon, amen po tayo doon. Amen. Kaya sabi ko kanina, nadinig nyo, hindi naging dahilan ng magandang building sa amin, hindi naging dahilan ang magandang kasuotan sa amin. Ito, nadinig niyo kapangyarihan ng karunungan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po tayo ron. Amen. Hanggang sa yung assurance, mapalad ang nakarinig at tutupad ng aklat ng hula na ito. Ako ay madaling paparito. Ibig sabihin, mapalad yung nakarinig na i-apply natin ito. Legit sa buhay natin.
Nadidinig niyo yung legit ng pananampalataya, hayag sa social media, breaking news. Boldness. Amen. Ito, hamak lang ang buhay ko. Mangmang lang ako. Undergraduate lang ako ng high school. Pero to God be the glory. God is alive. God is good for All the time. all the time, God is good. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito, nadidinig niyo sa labi ko yung alive na alive. Nagre-rema sa puso natin yung salita eh. Mananatili yung salita sa puso at isip at paniniwala natin lahat eh. Ito yung diwa ng karunungan ng Panginoon Diyos na ibinuhos sa buong mundo. Nadinig nyo ngayon sa bundok ng Sayon, sa 7 kontinente, sa YouTube, sa social media. Meron bang ibang pangalan ng organisasyon doon na nakalagay na niluluklukan ng kordero? Nakita ni Juan sa pulo ng Patmos na ang kordero nakatayo sa bundok ng Sayon. Meron bang ibang pangalan na niluluklukan? Di ba singular nakalagay doon yung pangalan kumpleto? Nakatayo sa banal na bundok ng Sayon na naghahari sa 144,000 maging isang mga kapupunan na nakakarinig ng tinig ng tagapagligtas ngayon na paniniwalaan natin na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Yan ang susunod sa lakad ng buhay natin sa balat ng lupa na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Amen po tayo doon. Amen. Gumising na po tayo, huling panahon na. Huling panahon na. Masdan natin yung nangyayari sa China, yung sakit na bansa. Ano nangyayari? Pwedeng murahin ng Panginoon Diyos sa mapa yan. Hello? Nakita niyo yung Ehipto. Tinabunan lang ng tubig na pula yung Ehipto. Saan dinala yung mga banal? The most high. Amen. Sa pinakamataas at matayong na dako dinala. Para hindi na, para magdingning na ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo sa pinakamataas ng dako na kinalalagyan ng bundok ng Sayon. Amen. Sino ho ang naglilip up? Ano kalalagyan ng mga organisadong relihiyon na kinalatan yung mga buong bansa? Anong pagkatao ihaharap niyan? Eh dito pa lang, may konsensya na eh. Dito pa lang, nakakaramdam na tayo ng matinding kabalisahan. Kaya nakagagalak po itong ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Ganito kayo manalangin. Ama, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at upang mapatawad namin yung mga nagkasala sa amin. Mapasa amin nawa ang kaharian mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Amen po tayo ron. Natinig niyo yung pagkain na Sayon. Paniniwala. Tinatawad nyo Sayon, nakapagpatawad kami lahat ng mga nakakarinig ngayon. Ang may pandinig, unawain natin yung nadidinig natin sa social media, yung common sense. Ano po? Ang bundok na Sayon, kalipunan ng mga tunay na mananamba na hinahanap ng ating Ama, nasasamba sa Espiritu at katotohanan. Maliwanag po ba? Amen. Yung tunay na mananamba, yung tunay na iglesia, hinahanap na ng ating Ame, nasasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi, hinahanap yung tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya hinahanap tayo eh. Amen po ba? May pangalan naman, binigay sa pangalan ng Jesucristo. Sasambahin natin ng Panginoon Diyos in the beginning, up to the end of journeys. Amen po tayo doon. Amen. Sino po ang nagbigay ng pangako na save tayong lahat? Yung lumikha ng langit at lupa, yung nasa langit. Kaya namamasdan niya tayo eh.
Hindi pa tayo nag-iisip, talastas na ng Panginoong Jesucristo yung iniisip natin eh. Hello? Naunawaan natin yung may relasyon, hayag sa labi ko na ang Diyos si Espiritu at katotohanan, yung may relasyon sa Panginoong Diyos, sa pangalan ng Jesucristo. Tingnan niyo, walang relasyon, walang pagkaunawa, hindi sumampalataya. Sinabi na nga na parito at nagbigay ng pagkaunawa sa pamamagitan ng Jesucristo Ito ang tunay na Diyos na makilala ka na Espiritu. Amen po ba? Amen. Tapos ayaw paniwalaan. Di binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoong Jesucristo. Kaya wala na sa uli pagsisisi. Amen po tayo doon? Amen. Pero hindi tayo sumasangayon. Nasa inyo kalayaan ito. Kaya lang wala na sa uli pagsisisi. Amen po ba? Amen. Huwag natin gayahin yung Netherlands. Huwag natin gayahin yung people of Myanmar. Ano po? Pagka nakakita ng kalamidad akala mo mga daga, takbo ng takbo kung saan ililigtas yung sarili. Pwede mo ba iligtas yung sarili natin kung may mangyaring kalamidad? Sino lang ba may kapangyarihan na lumikha ng langit at lupa ang may authority magligtas sa atin? Di ba yung tumatawag sa atin, na humahanap sa atin, nasasambahin natin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan? Siya lang ang kagilagilalas na makapangyarihan sa kanyang mga gawa. Ang dapat natin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagala po itong ibinigay na activities ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo Napakadaglites activities po nito. Ang inyong abang lingkod merong similarity kay Apostol Pablo. Ano po? Ako tinukulaw din na nakamamatay na alupong pero eto, nagsasalita sa harapan nyo At eto, yung abang lingkod isang hamak at mangmang na lingkod at nilalait at tinahamak dahil sa pananampalataya, pinagtatawanan dahil walang makitang kayamanan sa daigdig na ito. Amen po ba? Amen. Tanggap ko. Eto, double stroke pa ako. Pero hindi naging dahilan yung pagiging double stroke ko para hindi niyo madinig ang tinig ng tagapagligtas natin. Amen po tayo doon. Amen. Naghahatid ng kaligtasan at pag-asa sa bawat may pandinig. At nakita nyo, hindi naman kami nangihingi ng kusing sa inyo dahil ito yung foundation, non-profit organization. Organisasyong hindi pangkalakal, non-sectarian, walang kinikilingan, samahan o grupo, hindi nakaugnay sa alinmang samahang pang-relihiyon o politikal na paniniwala. Amen. Maliwanag na napakadakila po, Amen. Talagang ang nag-establish ng bundok na sayon at nagsimikap na itatag ito sa paniniwala ang tunay na iisang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan na mananahan sa puso't isip natin. Magmamanifestation yung wisdom, yung hope, yung love to each other, yung joy, yung commitment, yung relasyon natin, bawat isa. Amen po ba? Amen. Nadinig din may relasyon, hayag sa labi ko na ang sinasamba natin na kumahanap sa atin Espiritu at katotohanan, yung tunay na mananamba. Amen po ba? Amen. Lahat ng mga mananambang anti-Christ, mawawala sa pagsamba ng bundok ng sayon. Naniniwala kayo doon? Amen. Kung yun nga malalakas na lindol nalalaman ba ng mga teknolohiya, ng mga siyensya na may darating na malakas na lindol? Alam ba nila nung lumindol sa Myanmar? Alam ba nila, na-monitor ba nila nung lumindol sa Netherlands? Hello? O sino lang ang may kapangyarihan nakakatalastas ng lahat ng mga bagay? Di yung lumalang ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. O di alam ng Panginoong Jesucristo kung tayo ba'y mananatiling tapat dito para maligtas tayo at maging award tayo sa langit. Kapatid, gusto mo maging award sa langit? Tuparin natin itong nadinig mo sa labi ko. Hindi kami tinawag para akitin ka. Tinawag kami para maligtas ang buong pamilya natin. Amen po ba? Amen.
At wala kaming hinihinging anumang bagay sa nakakarinig. Amen po ba? At hindi nyo kami mai-issuehan dito. Napaka katangi-tangi itong banal ng bundok ng Sayon. Kung sabihin ko man ito na highlight banal ng bundok ng Sayon. Bakit po? Pinaghihiyaw ako, pinagmamalaki ko. Bakit? Ang Panginoong Diyos ang nagsikap na magtayo nito na ang pamamahala ng tagapagligtas hindi magwawakas eh. Kaya highlight. Amen po ba? Amen. O tingnan niyo, organisadong relihiyon. Ba't hindi nila mai-confess? Ba't hindi nila ipaghiyawan nila yung kanilang organisasyon? Bakit ito? Pinagmamalaki ko sa mga may pandinig na andun yung talagang joy ng Holy Spirit sa puso ko. Andun yung kagalakan ko marinig ito ng kapwa ko tao na sasampalataya sa Panginoon Diyos na Espiritu at katotohanan. Recorded na sa langit, bukas sa pagkapanganay ang bundok ng Sayon. Kung ano larawan ng panganay, gayon din ang maraming sanga na magiging followers ng Panginoon Jesucristo, magiging participants ng Panginoon Jesucristo. Amen ko ba? Amen ko ba? Naiwanis ko ba? Kung ano puno, yun din ang sanga. Kung ano larawan ng puno, yun din ang larawan ng sanga. Kung ang puno espiritu, ano larawan ng sanga? Di espiritu rin. Sa ako ibinangis. Kaya nga tayo bunga. Kung ano larawan ng puno, gayon din ang larawan ng sanga. Kung ang puno ay espiritu, gayon din yung mga sanga. O di tayo tagalangit, authenticated. Tayo, pinaganda ng tahanan sa langit. Wala nung tayong tagtangis pa rin sa langit. Hindi nakagaya dito sa lupa na napipigati tayo, nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, naninibugo tayo sa ayaw sumama sa espiritu at katotohanan. Eh, matidinig pa inaawit dito sa lupa ng bundok na Sayon, nakahangin on the air sa heaven. Tsaka tayo kikilabutan at nakakatunglan din sa lupa. Nung nadidinig natin yung tinig, ayaw natin gumising. Kaya ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? Sa katwiran ay matatatag ka. Tingnan niyo. Ang banal na bundok ng Sayon, natatag sa righteousness of God. In the name of our Lord Jesus Christ na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Waling iglesia ngayon. Kaya pinakikilala ito sa buong mundo eh. Sa maraming mga bansa eh. Kaya yung mga nag-alis ng relihiyon, mananagot pa eh. Bakit po? Sino nagtatag ng malisay na relihiyon? Na ipinadadalaw ito sa mga may pandinig? Sino nagsumikap na magtatag nito na ang pamamahala ay hindi na magwawakas? Ang Panginoon Diyos eh, lahat ng sasaksi sa Panginoong Jesucristo na nakikilala natin na tunay na Diyos sa Espiritu at katotohanan. Eh. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung mga pastor na nangangaral ngayon. Pag sikat na eh, ang tinitignan yung kasikatan eh. O di Paul na, do not serve the two masters. Ba't tinignan mo na yung kasikatan mo? Where is your glory of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Nabigyan ba ng papurit, kalawalatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa? Hayag ba sa labi ko na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan? There is no other God in the beginning. Walang ibang Diyos na inanyuan na nauna sa akin pagkatapos ko nalalangin ang langit at lupa at lahat ng mga bagay. Kaya naninibog ko ang Panginoon Diyos sa mga sumasamba sa mga inanyuan sa lupa eh. Kaya nga huwag natin pagnanasaan yung kayamanan dito sa mundo dahil mauwi lang sa wala eh. Manatili tayong tapat doon sa salita at ang salita ay mananatili sa puso't isip natin. Ano man ang hingin natin, darating, magaganap sa atin. Amen po ba? Amen. Kagaya na itong bundok na Sayon. Pioneering kami. Sumasampalataya ako. Sino nagsabi na ipakikilala ang bundok ng Sayon? Pakikilala ko kayo na aking tunay na mga lingkod, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.
kahalili ng kahihiyan nyo, karangalang walang hanggan. O, tignan nyo, sino nagsalita kay Propeta Isaias? Ang kahalili nung tinatanggap natin na pinagtitiisan natin, karangalang walang hanggan. Hello? Gumising tayo sa katotohanan. Amen po ba? Kung tayo manatili doon sa haka-haka, kaya lang natin gusto maglingkod, gusto natin matupad yung pangarap natin. Hello? Huwag po ganon. Ang paglilingkod ay tao sa puso. Amen po ba? Naunawa natin yung tao sa puso. Eto, nadidinig nyo sa labi ko legit Amen po ba? Sino nagbubukal ng labi ko sa nadidinig nyo salita na tinuturo ko na narinig nyo na paniniwalaan natin? Ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa ang gumawa ng Holy Bible, yung ebidensya nasa Holy Bible lahat, nasa kanyang kagilagilalas na magawa. Naunawa natin yung inuhugot kong reference na katalinuhan. Galing sa Panginoon Diyos sa kanyang kagilagilalas na magawa, yung katalinuhan na nadidinig nyo na sinasalita ko sa inyo, ang salita ng Panginoon Diyos na paniniwalaan natin, na maghahatid sa atin bilang tagapagmana sa langit, tagapagmana ng pangako, ng gantimpala, ng buhay na walang hanggan, na regalo, nag-ibig ito sa 7 kontinente sa buong mundo ngayon. Ngayon, ang paniniwala ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay natin na di natin nakikita. Hello! Paano kung hindi wala tayong paniniwala sa mga bagay na di natin nakikita na mangyayari sa atin? Paano magaganap sa atin? Hindi natin ito pinanindigan. Yan, tinatayo akong prinsipyo God is my tower. God is my principle. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, God is Spirit and truth forever and ever. Nagmanifestation ng Holy Ghost sa pamamagitan ng Jesucristo, na ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di natin nakikita na sasampayin natin sa Espiritu at katotohanan. Do you believe that, people of God, in the 7th continent, all over the nations? Kaya muli po, paalala sa atin, kung may nangangaral at hindi dala-dala ang aral na ang Diyos si Espiritu at katotohanan, talikuran nyo na. Gagawin lang kayong alipin yan. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung ang nadidinig nyo ay dala-dala na ang Diyos si Espiritu at katotohanan, ano sabi dun sa John chapter 1 verse 9, mananahan ng Ama, gayon din ang anak sa puso nyo. Salita, ang Diyos ay Espiritu at katotohanan. Kaya napakarami pa masaganang karunungan, kaalaman, katalinuhan, pagkaunawa, pag-asa, ang inilalagay sa puso't isip natin na yan yung kayamanang hindi lilipas na mababao natin sa langit Amen po ba? Amen. Hindi yung material na bagay dito sa mundo na pinagdadasaan natin. Pag may dumadating na kalamidad, ako ratago natin kung saan mga sulok. Kaya ano nangyayari sa atin? Pati tayo nalilito. Tingnan niyo yung merong salita na tumataan sa puso't isip, panatag, kayapa. Gamitin natin yung Jeremiah chapter 29 verse 11. Ano sabi ron? Kay Propeta Jeremias? Ako ang may pag-iisip na iniisip ko sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Ano ba iniisip? Upang bigyan kayo ng kapanatagan at kapayapaan at mabuting kapalaran sa inyong paglalakbay sa balat ng lupa. Amen po ba? Amen. Kung wala tayo dito, paano natin gagamitin yung Jeremiah chapter 33 verse 3? Wala tayong relasyon. Putol yung komunikasyon na hindi tayo madidinig sa langit. Ilustrasyon, bawi ka. Gamitin mo yung cellphone mo. Pagka walang load yan, hindi mo matatawagan yung kapatid mo sa Amerika. O dito lang sa Pilipinas, pag wala kang load, hindi mo matatawagan. Pwede mong i-messenger dahil walang bayan. Text lang. Call. Ang nakalagay doon, call unto me. Amen po tayo doon. Tumawag kayo sa akin. Sabi ng Panginoon. At ipaunawa ko sa inyo ang mga bagay na malalalim na hindi nyo naunawaan. Paano tayong madidinig kung hindi natin ito paniniwalaan at hindi natin tatanggapin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan? Hindi magiging related sa atin yung verse ng Jeremiah 33:3.
Amen po ba tayo ron? Amen. At saka yung Jeremiah 29:11, daming gumagamit yan. Putol pala ang komunikasyon sa heaven. Bakit? Walang relasyon. Pero sabi nila, may relasyon sila. Kaya pala may relasyon dahil sa material na bagay lang eh. Pwede nonsense. Ano sabi sa ating lahat? Mapalad na sumasampalataya na hindi natin nakikita ang Panginoon Jesucristo eh. Ano sabi sa atin lahat? Mapalad kayo na sumasamba sa akin na hindi ako nakikita. Amen po tayo doon. Amen. Ano kahalili ng mapalad? Nagalangit pala yung sumasamba na hindi natin nakikita ang Panginoong Jesucristo na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Eh. So, eto, ikuklosing ko na. Ano yung natinig natin? Mapalad na nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ito na yung assurance of faith. Pagpalito niya, ako yung madaling papalito. Ang sinabi, paniniwalaan natin ang Diyos Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Manatili tayo tapat dito sa naririnig natin. Huwag natin pagmatigasin yung kalooban natin ngayon. Huling panahon na. Ito na ho, yung huling panahon na itinatanyag ko yung glory of God na ang Diyos Espiritu at katotohanan. So maraming po salamat sa lahat ng mga nakarinig ng tinig ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin ang Diyos Espiritu at katotohanan. Binabati namin kayo ng God is alive in this place. Kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa isang Diyos na tunay sa Espiritu at katotohanan. God bless, people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah. Kaya nga sa lahat ng mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, manatili tayo sa bayan ng Panginoon upang patuloy tayong batagdagan ng mga kaalaman, ng mga pagkaunawa, sapagkat yamang nalalaman natin na ang kaligtasan ay isa pananampalataya. Ano ang ating sasampalatayanan? Saan tayo dapat magtungo upang madinig natin ang dalisay na aral na ating sasampalatayanan na magliligtas sa atin, mga kapatid at mga kaibigan? Gaya ng nasusulat, ang mabubuting balita ay ipapahayag sa isang bayang tinawag sa pangalan ng Panginoon sa makatwibagay sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong manatili sapagkat tayo ang bayang hinirang ng Panginoon na inaasahan niya, nasasamba sa Espiritu at katotohanan. Patuloy tayong magtaas ng pagpupuri sa banal na bayang hirang. Mga galak tayong magpaalalan sa isa't isa, mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutos. Tayo ang bayan niya, matuparang kanyang pasturan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos na dakila, banal, na hari ng lahat ng mga bansa, nagagala kami, Panginoon, sapagkat dumating kami sa kapanahunan kung saan ang mabubuting balita ay patuloy na nahayag sa pamamagitan ng iyong mga tapat na lingkod na hinusay, tinuruang mabuti, binigyan ng karunungan at kaalaman upang ang katwiran ay mahayag sa aming mga patutuo at upang ito'y patuloy na maibahagi
maihayag, mailantad sa lahat ng mga taong tumataan sa buwas ng libutan. Amen. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa buhay at kalakasan, maging sa lahat ng mga bagay na aming tinatangkilik na siyang paglalakip-lakip mo upang manayo kaming matibay, patuloy na lumakad sa iyong daan at patuloy na maging bahagi ng kaligtasan, maging bahagi ng isang pagpapahayag na ang iisang Diyos na tunay na lumalagay sa kanyang banal na bundok ng Sayon ay tapat at tunay sa kanyang pangako na sino mang tunay na nagsisihanap sa iyong kalooban na lumalakad sa iyong mga daan, pinagkalooban mo ng dakilang pag-asa sa kabuhayan na walang hanggan. Amen. Sa lahat ng mga bagay nito, Panginoon, patuloy kaming nagtataas ng aming mga dalisay na pagpapasalamat, pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Magalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen.